umaga po sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen? Ngayong umagang ito, batiin naman po natin ang ating katabi. Magandang umaga! Morning! Good morning! Yes! Sige, pwede po tayo umikot. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Palakpak ang mga kamay na yan! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pauwitin natin. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagat, kaya't ang awit ng papuring, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagat, kaya't ang awit ng papuring, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalalakan. Sa bawat pusong napapagat, kaya't ang
ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay! Ligaw! Woo! Sa gala! Yeah! Lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Sabay-sabay! Sumigaw sa gala. Yeah! Lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Minsan pa! Sumigaw! Sa gala! Yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa gala! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sabay-sabay. Isa pa. Sumigaw sa gala. Yeah. Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Mas malakas. Sumigaw sa gala. Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. malakas. Sumigaw. Yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, church. Hallelujah. Purihin mo ang iyong buhay. Hallelujah. 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 Walang ibang karapat-dapat na Diyos na purihin kundi lamang si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Gawin nating dalangin ang awit na ito ng ating mga puso. Hallelujah. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Simula pa man, ika'y naging tapat. Pangako mo'y lagi tinutupad. Di ka nagbago kahit noong pa man, at di magbabago magpakailan pa man. Noong simula pa man, ika'y naging tapat. Pangako mo'y lagi tinutupad. Di ka nagbago kahit noon pa man, at di magbabago magpakailan pa man. Ang kabutihan mo'y mananatili.
salita mo'y panghawakan ko. Mananahan lamang sa kalakasan mo. Ang buhay ko'y hawakan mo, Diyos. Di na nanaisin mawalay pa sa piling mo. Tunay na kaligayahan nagkamit lamang sa'yo. Tanging yaman ka. Ang buhay ko. Noong simula pa man, ika'y naging tapat. Pangako mo'y laging pinutupad. Di ka nagbago kahit noon pa man, at di magbabago magpakailan pa man. Ang kabutihan mo'y mananatiling pagmamahal na wagas. Laging ipadarama ang biyaya mo'y hanggang ibuhos sa lahat. Dahil ikaw ang Diyos, makapangyarihan ka. Laging kong turuan mo ang puso ko, na laging magtiwala lamang sa'yo, Jesus. Mga salita mo'y panghawakan ko. Mananahan lamang sa kalakasan mo. Ang buhay ko'y hawakan mo, Diyos. Di na nanaisin mawalay pa sa piling mo. Tunay na kaligayahan nagkamit lamang sa'yo. Tanging yaman ka. Ng buhay ko, laging kong turuan mo ang puso ko, na laging magtiwala lamang sa'yo, Jesus. Mga salita mo'y panghawakan ko. Mananahan lamang sa kalakasan mo. Ang buhay ko'y hawakan mo, Diyos. Di na nanaisin mawalay pa sa piling mo. Tunay na kaligayahan nagkamit lamang sa'yo. Tanging yaman ka. Ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang tanging yaman namin sa buhay na ito. Makamit man namin ang lahat ng bagay, kung wala ka, walang saysay ang lahat ng ito. Ikaw ang tunay na kayamanan sa bawat buhay ng tao. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na sumasamba at nagpupuri kami sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang kadahilanan kung bakit kami naglilingkod. Kung bakit kami naririto, Diyos, ito'y dahil sa iyo, dahil sa pagtugon namin sa iyong wagas na pag-ibig. Dalangin namin, Ama, sa huling araw po ng aming camp meeting, patuloy ka, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Ipaunawa mo, Panginoon, ang tulay na kahulugan ng pamilya, ang tunay na kahulugan ng church, Panginoon.
na kung saan ito po ang layunin at plano mo po sa bawat mga taong inililigtas mo. So umagang ito, mapagpalain mo po ang iyong salita at hayaan mo, Diyos, na makita po namin ang iyong purpose, ang iyong layunin sa bawat buhay po namin. Salamat po at inihiling namin ang gawin at patnubay ng Santong Espiritu na siyang patuloy na mangusap at manguna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, at karamihan ay naka-block ngayon. Ano bang meron? Orange or black daw. Pero makikita mo kahit wala tayong usapan kung anong kulay talaga yung gusto natin lahat. Iisa lang, di ba? Black. Sino po yung nag-enjoy last night? Yung nakarami ng barbecue at hotdog. So sa atin pong dalawang topic ay balikan lamang natin. Ano po yung unang naging topic? Yesterday? Don't waste your gifts. Amen? Sino po yung may gifts? Yun ang isang tanong ni Ase, yung gifts. Kailangan maunawaan mo ano yung gifts mo. Pangalawang tanong, kung alam mo yung gifts mo, ginagamit mo ba? At sila ay tahimik pa rin. So, bawat isa pong mananampalataya ay binigyan po ng Panginoon ng special gifts. Walang iba kundi ang i-share ang mabuting balita. Amen? Grace po ng Panginoon yan. Subalit, meron pa siyang gifts na binigay sa bawat isa sa atin. At yan po ay iba-iba ang gifts niya. Binigay niya upang mag-function ng church ayon sa panawagan niya sa bawat isa sa atin. Amen? So, yung second preaching po, ano po yung naging topic natin? Faithfulness in the service. Amen? So, marami pong service sa mundong ito na hindi faithful. Sa Panginoon po, requirements po ang faithfulness sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Kapag faithful ka sa ginagawa mo sa paglilingkod sa Panginoon, binavalue ng Panginoon yan. Anything po na paglilingkod na ang kadahilanan na yung pag-ibig sa Diyos, meron pong value yan hanggang eternity. Hindi lamang sa buhay sa kasalukuyan. Amen po. Tayo po ay tinawag ng Panginoon sa church na ito. Ito po ang ating first camp meeting upang patuloy po na iparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan na ang Diyos po ay progressive po ang panawagan ng Panginoon. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ito po ay habang tumatagal, ay dinadala ka niya sa isang lugar na magagamit ka niya mightily. Magagamit ka niya na walang hadlang, magagamit ka niya na kung saan ay masaya ka dun sa ginagawa mo. Amen po? Ang ating pong pinaka-team sa camp meeting, ano po ba? Ulitin natin. Called, gifted, committed, serving. Ano yung isa? Serving the Lord with a burning heart. So, kung titingnan po natin yung pinaka-team po ng ating sa camp meeting, ay yung called, gifted, ang Diyos po ang nagbigay niyan. Amen? Pero yung committed at serving the Lord with burning heart, tayo ang magbibigay nun. Amen po? So, dalawa po yan. Ang Diyos ang nagbigay sa iba, tayo ang tutugon doon sa binigay niya kung paano natin ito gamitin. So, ang ating pong last topic for today is yung a church that feels like family. Ulitin nga po natin. A church that feels like family.
Sabi po ng isang nabasa ko, nag-i-stay ang tao sa church hindi dahil sa programa. Nag-i-stay siya sa church dahil nararamdaman niya na belong siya, parte siya ng isang pamilya. Amen? Ito po ang gusto ko pong maging pinakasentro po ng LUTN Church San Roque. Na kung saan, hindi lamang po ito church, kundi hindi mo lang malalaman na alam mo na parte ka, kundi mararamdaman mo na parte ka ng church. Amen? You are belong. Sabihin mo, I am belong. I am belong. Dahil belong ka sa church, meron kang function na dapat gampanan. Amen po? A church that feels like family. Siguro po, sa mundong ito, ay madalas marinig natin, ay, pamilya tayo dito. Subalit ang tanong, nararamdaman mo ba? Kaya po may mga kabataan ngayon na umaalis sila sa kanang tahanan sapagkat hindi nila ramdam ang tunay na pamilya. Nararamdaman nila ang kalinga at ang pagmamahal sa ibang tao na kung saan dito nila nararanasan ang isang bagay na hinahanap po nila. So dito po sa atin sa church, sa LOTN San Roque, ang desire po ng puso natin, biyaya ng Panginoon, ilagay niya sa bawat puso natin na ang church na ito ay maramdaman natin at maunawaan natin na tayo po belong sa isang pamilya ng Diyos. Amen po? So ang ating pong Bible text sa Romans chapter 12 verse 9 and 10. Pwede pong magsitayo. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Maging tunay ang iyong pagmamahalan. Amen. Makakaupo na kayo. I'm sure hindi pa kayo gutom yan, no? Katatapos lang ng breakfast natin. Sino po ba yung enjoy sa pagkain? Amen. Napansin niyo po ba lahat tayo rito ay nagpo-function? Kung ano yung pwede mong gawin, gumagawa ka, manghiwa ka ng sibuyas. Di po ba? Walang senior rito, senyorita rito. Lahat tayo ay gumagalaw. Amen? So, nakita natin ang worship team natin, talagang ginagawa nila yung function niya. Si William nga, inawakan niya yung kutsilo yesterday pa. So, nakita kasi niya na belong siya. Amen? Parte siya ng isang pamilya. So, dito po sa ating binasang teksto, meron pong dalawang salita diyan na naulit. Ano po kaya yan? Ano po yung salitang dalawang beses siyang nahulit? Ano, nakita nyo? Ano pa? Yung salitang, hindi pa ikit ng metong. Tunay. Di po ba? Sabi po rito, kasi po, dito po, sa ating pong reference Bible text na ito, yung sa Romans, ito po sinulat ni Paul sa mga taga-Romans, mga believers po sila. So dahil ito po ay nasa chapter 12 na kung saan ang pinaka-theme po ng buong chapter 14 at chapter 12 na ito ay yung paano mamuhay ang mga mananampalataya. Amen. Doon sa unang verse, binasa na rin po ni yesterday yan na sabi po doon, ihandog natin ang ating buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. So sa pagbaba po dito sa mga verse, ay sinabi po ni Pablo, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasi po, merong pagmamahalan na hindi tunay. Tama po ba? Kaya sabi niya rito, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigan ng masama. Mabuti, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagaan ninyong iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. The church, the family of God.
Dito po sa Bible reference po natin sa Ephesians 2:12, sinabi po rito, you are member of His household. Kasi sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, sa John 1:12, ang sino mang nanalig at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, you are belong to the family of God. Tama po ba? Sa Timothy 3:15 po, the church is the household of God. So, therefore po, the church is not just a gathering. It is God's family where believers are brother and sister in the church. So, makikita po natin dito, ang church po ay hindi siya building. Kundi ito po ay samahan ng mga mananampalataya na nananalig at nananampalataya sa Panginoong Yesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede pong manyatanong? Therefore po, in the church, we belong to one spiritual family. As a family of God, ang pagkakapatiran po natin ay nag-i-start na sa buhay na ito at ito po ay pangwalang hanggan. Amen? Darating ang panahon na tayo po ay uwi na sa Panginoon, ang ating pong relasyon bilang magkakapatid ay magpasawalanggan hanggang sa kabilang buhay. Ang tanong lamang, sa kabilang buhay kaya nano tayo tsura kanita? Ating kaya sexy pa kanita? At mamanganta pa kaya kanita? Palagay po. Palagay mamanganta pa karastakin langit? Siyempre, di ba sabi ng Lord, mayroong malaking piging. Ibig sabihin, kakain pa tayo doon. Kaya lang ang tanong, sino kaya yung cook doon? Men's group o women's group? So, doon po sa kalangitan, ayon po sa salita ng Diyos, ito po ay walang hanggang kasiyahan. Amen? Wala nang problema, wala nang pagiyak, puro kasiyahan. Wala ka nang iniisip monthly na babayaran sa kuryente, babayaran sa tubig. Oneng, sister na nakangkaya kanta, Sebi. So, in the church, we belong to one spiritual family. Di po ito sa verse 9, sabi po dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, dito po ay pinapakita po na para maging tunay ang isang pagmamahal, wala pong plastic sa church. Amen? Ang plastic ay natutunaw. Tama po ba? So, wala na rin yung pakitang gilas ka lang, wala nang conditional na, sige, mamahalin kita, pero mamahalin mo ko. So, ito po ay isang real family na malalaman ng tao kung ang pag-ibig na nag-i-exist sa church ay tunay o fake. Sa tingin niyo po, sa church natin, ano po yung nag-i-exist? O pakiramdaman tapa mo? So makikita po natin sa difference po ng church na dati at saka yung sa ngayon. Di po ba? So gusto ko pong maramdaman natin na ang bawat isa sa atin dito po ay pantay-pantay. Amen? At ang ating pag-ibig sa bawat siya ay totoo, authentic po. Kasi po, ang authentic can build trust and belonging. Mararamdaman mo yung nagbibuild ito ng pagtitiwala sa bawat isa. At alam mo na you are belong. Sa sandaling dumadaan ka ng pagsubok, alam mo meron kang kapatid sa church na pwedeng lapitan na mananalangin sa inyo. Meron kang kapatid na pwede mong sabihin yung mga pinagdadaanan mo at hindi ka ichichismis sa iba. Kasi you are belong to a church na minamahal ka niya ng totoo. Amen po? Isa sa mga gifts natin na napag-usapan yesterday, yung encouragement. Encourager. Sino po yung encourager dito? Alayata. Na kapag mayroong lumapit na tao na nawawalan ng pag-asa, ano po ang payo na ibibigay mo? Ano po payong ibibigay mo? Bilang mananampalataya, of course, biblical na payo ang ibibigay mo. Amen? Baka sabihin mo,
marakal ko pagdala ng problema na, sabihan mo kayo, magpakamatay na nga siguro. So, bawat isa po sa atin ay maging tunay ang ating pagmamahalan. Amen? Maging tunay po ang pagmamahalan. Sa sandaling may naririnig ka sa iyong kapatid sa church na hindi maganda, ikaw ang nagsisilbing tagapayo niya, nagbibigay ng kalakasan upang i-resist yung mga negatipong kanyang naririnig mo para sa kanya. Ipagtatanggol mo po siya. A church feels like a family. Start with a sincere love. Amen po, isang tunay na pag-ibig na kung saan ay mag-i-exist sa church kapag yung mga church, yung mga believers, ang tunay na nagmamahalan. Sa verse 9 po, ay dalawa pong salita ito. Yung una, maging tunay ang inyong pag-ibig. Pangalawa, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Amen po? Sabihin mo, kasuklaman. Ano po yung kapampangan, ano ng kasuklaman? Pikasama ning marok at luguran ning maya. Pistuya po? O baligtad na yung kay. Kaya pag meron po tayong naririnig na negative sa ating kapatid, huwag po nating i-entertain. Amen? Eh mo na gagatungan. Instead, payuhan mo siya at ipanalangin. Amen po. Sapagkat sabi po sa verse 9, kasuklaman ninyong masama, sapagkat ang pag-ayon sa bagay na hindi maganda, ito po ay masamang bagay na hindi nakakabuti sa church. Amen? Ang healthy church family does not tolerate harmful attitude. Ang isang malusog na church family ay hindi niya tinotolerate yung mga bagay na hindi kahaya-haya. Isa po yan yung gossip. Sabihin mo nga, gossip. Ay, balo mo, isister, antiniya. Pareho ta naman mananampalataya. In chismis ta, banal na chismis ini. Parang yung dati ko pong mga kakilala, mga preacher. Nagiinuman sila. Banal na gimmick daw yun. Dahil mga preacher sila. Anong bagal na gimmick? Ano pa po, yung sa healthy church na hindi natin kailangan i-tolerate, yung gossip. Pangalawa po yung jealousy. Amen? Sabihin mo nga, jealousy. Sabihin mo, ipastor dyan niya na antini, itang metong at ineman. Hindi po maganda yung jealousy sa church. Amen? Wag po natin, kasi ang jealousy po ay sumisira ng relasyon sa magkakapatiran. Amen po? At ang pangatlo po yung division. Sabihin natin division. Avoid na nagkikreate ng division sa atin, relasyon. Amen po? Lalo na po yung mga salita na kung saan ay akala mo ay wala naman sa'yo, pero sa iba naman po ay nagkikreate ng damdamin na hindi maganda. Avoid division. Kaya pala sabi ng Bible, bantayan natin ang ating mga dila. Sapagkat ang dila po ay makapangyarihan na kung saan ay sumisira ng mga relasyon. At ang bawat relasyon na sinisira ng dila, hindi po ganun kadaling maghilom. At ang sakit na dulot ng mga salita, ito po ay pangmatagalan. Amen. Biyaya lamang po ng Diyos na tayo po ay nakakapagpatawad dahil sa biyayang ito ng kaloob ng Diyos. A healthy church intentionally holds on what is good and kindness. Pag sinabi pong intentional, ito po intentional mong pinipili, intentional mong pinanghahawakan, intentional mong dinidesign. Sa church po, ang isang healthy church, intentional na pinipili niya ang kabutihan. Amen po? Intentional na pinipili niya ang katotohanan. Amen? Katotohanan lamang po ang dapat na umiral sa atin sa loob ng church.
At higit sa lahat, yung integrity. Ano po ba ang ibig sabihin ng integrity? Hello? May tutundula pa yata. Integridad, amen? Amen? Sinobra la sukli kaya ko. O sinobra ya tight sing kapatid mo. Ibalik may kang mami. Integrity. Bawat mananampalataya po ay merong integridad. Sapagkat ang believers ay tinitingnan nila hindi yung salitang namumutawi sa ating bibig, kundi paano tayo namumuhay sa harapan nila. So sa loob ng church, Healthy Church intentionally holds on what is good, kindness, truth, and integrity. Family means protecting each other from what destroy relationship. Amen? Ulitin po natin. Family means protecting each other from what destroy relationship. Ano po yung mga nakaka-destroy na relationship? Yung mga salitang papasa-pasa po. Amen? Yung miscommunication. Mas mainam po na kapag meron kang bagay na gustong sabihin sa iyong kapatid, sabihin mo personally. Kapag ito po kasi ay duman sa ibang bibig, ito po ay it's either na madagdagan or mabawasan. So, family means protecting each other from what destroy our relationship. So, tayo pong lahat ay meron po tayong ang tawag dito, meron po tayong paano ko sasabihin ito? Meron po tayong malasakit sa bawat isa na protektahan na huwag masira ang relasyon sa bawat isa sa atin. Amen po. Sa loob po ng pamilya, ay minsan po may mga misunderstanding. Hindi naman po mawawala yan. Wala pong perfect na family. Tama po ba? Subalit kapag pag-ibig po ang umiiral, kaya nga po doon pumapasok ang salita ng Diyos, love conquers all. Kapag ang pag-ibig ang umiiral, anumang bagay na nagdi-destroy ng relationship, ay nangingibabaw ang pag-ibig, ito po ay naaayos kagad. Sa verse 10 po, sabi po dito, be devoted to one another. Ang word po na devoted, implies po ay commitment. Gaya po ng pamilya, hindi ka lang nandyan pag convenient, hindi ka lang nananatili kapag walang sitwasyon na nangyayari, hindi ka nananatili, nandiriyan ka na nagsusupport at laging nandyan ka sa ups and down ng pinagdadaanan ng iyong kapatid. Amen po? Hindi mo man siya matulungan financially, subalit nariyan ka upang ipanalangin ang bawat isa sa atin. Amen po? We are brothers keeper. Kapag bilang brothers keeper, meron ka pong responsibility na ipanalangin mo ang iyong kapatid sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. Amen. Iba-iba po, kahit na tayo po ay mananampalataya na, dumadaan po tayo sa mga pagsubok sa buhay na ito. Amen? Hindi ka lamang nariyan kapag convenient o yung maayos ang sitwasyon, kundi nariyan ka para mag-support kahit sa panahon ng ups and down ng buhay ng iyong kapatid. O maging pag ikaw ang dumadaan ng ganyang pagsubok. So, ang be devoted to one another, ito po ay nag-i-implies ng isang commitment sa isang kapatid. A church becomes family when people are present and dependable. Tayo po ay naririyan sa panahon man ng anumang sitwasyon na pinagdadaan. Kagaya po ngayon, ramdam natin yung effect po ng nangyayaring kaguluhan. Alam natin lahat ng bilihin ay tataas, lahat po ay nagkakaroon po tayo ng alalahanin na kung saan ay paano na to lahat tataas, wala na nga kumakain, wala na nga ako nagkukulang na nga ako, tataas pang lahat ng bilihin. Subalit, dapat po nating unawain mga kapatid na lahat po ng mga tinawag ng Diyos nakaset aside po. Amen? Meron tayong special privilege na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Sa mga mahihirap na sitwasyon, ipapakita ng Diyos ang kanyang mga anak at ang mga tao sa mundong ito. Kaya lang,
Sigurado ka bang anak ka ng Diyos? Sino yung anak ng Diyos? Filan lang megtas de nga liwa siguro anak na lang tatay nila, anak nilang nanay nila. So, kung inaangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mayroong special privilege sa Panginoon. Be devoted to one another. So dito po, makikita natin na sinasabi ni Pablo na magmalasakitan ng bawat isa sa atin. Amen po? May karoon tayo ng commitment sa bawat isa sa ating mga kapatid. At dito po, sa isang verse pa, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Ito po bang salitang ito ay isang suggestion o utos? Ano po siya? Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Amen po? Paano masasabing tunay mong kapatid yan? Amen? Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Dahil tinuturing mo siyang tunay na kapatid, nagmamalasakit ka para sa kanya. Amen po? Interesado ka sa mga pinagdadahanan niya na kung saan ay sinishare niya sa iyo, nakikinig ka, maging tunay po ang ating pag-ibig mga kapatid. A family like church is not cold or distant. It is welcoming, caring, and relational. People should feel they belong, not just be told they belong. Amen po, ito po yung sinasabi ko kanina. Hindi lang nila maramdaman na belong sila. Hindi lamang malaman nila na sila ay belong, kundi maramdaman nila na sila ay belong. Amen po. And I pray po na ito po ang patuloy na mag-manifest sa ating puso. Yung tunay na pagmamahalan na nagmamalasakitan sa bawat isa sa atin. Sabi po rito, pahalagaan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So dito po ay makikita natin na mas pahalagaan natin ang iba. Paano mo masasabing pinapahalagaan mo yung iba? For example, mamangan tamo, talwit ang meto, etane tatagan ulam, talwiyan. Gisa ng tana. Pero akit di po kay church tamo, andiang talwi at inyang pamangan. Amen? Amen po? Ayun na kami masyadong magpalit po, talagang mitagang kayo. Ibig sabihin po, pahalaga natin ang iba nang higit sa pagpapalaga natin sa ating sarili. Ibig sabihin po, mahalin natin ang ating kapwa, ang ating kapatid. Amen po? So, dito po sa ating camp meeting na ito, ipinawa po ng Diyos ang tunay na pag-ibig, tunay na layunin ng Panginoon sa church na ang church po ay mararamdaman natin na tayo po ay pamilya. Amen po? At sa ating pong conclusion, the family is God's design for life and growth. Tama po ba? The church is God's extended family. And remember po, God is our Father and we are brother and sister in Christ. At higit sa lahat, love is the center of everything. Tayo pong lahat ay magsitayo. Worship team. Para sa ating pong camp meeting na ito, ay pinapakita po ng Diyos na tayo pong lahat ay tinawag niya. Tayo pong lahat binigyan niya ng gifts. Tayo po lahat ay binigyan niya ng desire na ibigay natin yung commitment natin sa Kanya. Ibigay natin yung paglilingkod na hindi pabasta-basta lang. Isang klase ng paglilingkod na naroon po ang fire ng paglilingkod sa Kanya. At
dito po sa atin na church, we are belong ang bawat isa. Amen? May purpose ang bawat isa sa atin. May layo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya gampanin po natin ito bilang mga anak at bilang mga tunay na magkakapatid. Magmalasakitan ng bawat isa, magpanalanghinan ng bawat isa, at mag-uplift sa bawat isa. Hallelujah. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister. Sige po, ikot tayo. Sabihin mo sa kapatid mo, you are my brother, you are my sister. Sige po, ikot tayo. Sige, ikot tayo. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. Together we will fight until it comes. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. Together we will stop, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Sing it with us. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stay. You're my
take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pribilehiyong ito, Diyos, na tinawag mo kami upang paglingkuran ka bilang magkakapatid. Naniniwala kami, O Diyos, na magiging effective ang siyang church na kung saan ay tunay na nagmamahalan. Magagamit mo mightily, Panginoon, ang mga church, ang mananampalataya na tunay na nagmamahalan sapagkat makikita nila ang liwanag at pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo pong ilagay ang fire nito sa aming puso. Kagaya ng sinabi ng iyong salita, maging tunay ang aming pag-ibig, magmalasakit sa bawat isa, sa anumang sitwasyon at panahon na pinagdadaanan ng bawat isa. Naririyan ang kapatid na pwedeng lapitan at patuloy na dumulog at manalangin sa iyo, Ama. Salamat po, Ama, sa umagang ito. I-bless mo pa po ang mga susunod naming activities at hayaan mo, Diyos, sa bawat pagtitipon na nanalabi sa araw na ito. Patuloy na ikaw po ang maitas at patuloy na mapapasalamatan, mapapurihan. Salamat po, Ama, sa iyo po ang papurit parangal. Amen and amen. So, magkakaroon tayo ng divided session. Based po dito sa ating naging topic about sa family. Then after po ay announcement na lang po ni Ate Ses.